ng Miyerkules, Enero 28, 2026. Napakabilis ho ng araw mga kapuso. Ito na ho ang huling araw ng Miyerkules sa buwan ng Enero 2026. Sa ating po mga kababayan, hindi rin masyadong malamig ngayon. Hindi ho katulad mga kapuso nito mga nakalipas na araw. Na talagang napakalamig ho yung ating pong madaling araw. Sa ngalan po ng aming po mga kasamahan sa News and Public Affairs ng GMA Super Radio Palawan. Sa ngalan din po mga kapuso ni Super Tulits Suiza sa bahaging teknikal. At sa production side, kasama po natin ngayon si Super Kenneth Calumres. Pansamantala mga kapuso, siya po ang ating po mga kasama sa ating pong paglipad sa paghahatid ho ng ating pong mga balita ngayon pong araw ho ng Miyerkules. Ako naman ho mga kaibigan, si Super Rodel Guzman, wala akong kinikilingan, walang pinoprotektahan. Labanan ho ang fake news, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Target ho ng House Committee on Justice na talakayin na mga kapuso yung pong impeachment complaint laban ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ikalawang araw ng Pebrero hanggang Pebrero 4 mga kapuso. Ayon ho kay House Committee on Justice Chairperson Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro, na kinakailangan na raw hong i-consolidate yung pong mga impeachment complaints na inihain sa komite alinsunod ho sa patakaran na proseso ng Kamara de Representantes. Ayon ho kay Luistro, mga kapusang konsolidasyon ay gagawin sa unang pagdinig ng komite at prerogatibo ng Justice Committee, hindi ho ng mga nagrereklamo. Kapag na-consolidate na raw, ituturing ang mga reklamo bilang iisang kaso at sabay-sabay na raw hong tatalakayin ito mga kapuso. Na inihayag din ni Luistro para sa mga paunang pagdinig, tututok ito sa pagtukoy kung may sapat ba, may sufficiency in form at substance iyong pong reklamo. Kung kakailanganin, magtatakda pa ng karagdagang pagdinig sa mga susunod na linggo. Dagdag pa nito na sa unang pagdinig, inaasahan ho na maghahain ng sponsorship speeches yung pong sponsor ng impeachment complaints bago po simulan yung pong formal na pagsusuri. Meron daw pong 6 na pong araw na session days yung pong komite ayon ho sa impeachment rules
ng Kamara upang may sumite yung pong report. Kaya hindi maaring madaliin yung pong proseso, mga kapuso. Pero baliwala sa Malacanang, mga kaibigan, yung pong impeachment complaint na yan. Dahil naniniwala sila na wala akong basihan. Magandang umaga kay Ma'am Adela Lastimoso Canupin. Good morning po sa inyo. Good morning! Miyerkules, sa huling araw na ng Miyerkules sa buwan ng Enero, watching from Barangay Mauyon. Napakadali lang ng buwan. Salamat kay Lord. Good morning! Ay, 3 araw na lang. Malalagas na unang buwan sa 2026. Ano ho? Ang bilis talaga ng araw. Magiging Pebrero na. Ang araw na ng mga puso. O araw, buwan ng mga puso. Yan na umaga sa mga kapuso po natin na gising na pero nasa higaan pa rin. Sa mga inaantok pa, nako, kinakailangan nyo ng bumangon doon po sa mga estudyante. Tapos na ba yung periodical exam kay Ma'am Rops Lopez ng Macarascas? Magandang umaga ho sa inyo dyan, sa inyo pong pamilya at dyan po sa Barangay Macarascas. Kinumpirma ho ng Malacanang na inilabas na ng Department of Budget and Management yung pong 2026 budget para sa mga local government units. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masiguro, mga kapuso, yung pong pondo ng pamahalaan ay mabilis na maipararating at maramdaman ng taong bayan. Umaabot ho sa 1.19 trillion pesos yung pong National Tax Allotment o itong NTA na tinatawag na ipinamamahagi sa mga local government units. Ipamamahagi sa mga local government units para sa kasalukuyang taon. Nilagdaan na yung Special Allotment Release Order o SARO at ang kaukulang notices of cash allocations noong 26 araw ho ng Lunes, mga kapuso, at direktang papasok sa authorized government servicing banks ng mga local government unit alinsunod ho sa umiiral na budgeting, accounting at auditing rules. Ano ho? Napagalaman yung pong maagang paglabas ng alokasyon ay patunay na nakatuon ang 2026 budget sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng taong bayan. Layunin itong palakasin ang kakayahan ng mga local government units na gampanan ng maayos sa mga tungkulin na ibinababa sa kanilang antas. Meron din pong paalala ang Pangulo sa mga LGU na gamitin ng tama yung pondo para sa mga otorisadong hangarin at sundin yung reporting requirements bilang bahagi ng transparency at accountability standards ng ating gobyerno. Magandang umaga kay Ma'am Mel de la Cruz. Good morning po, pa-shoutout po dito sa
Cinder Game Farm sa Barangay Maruyugon. At kay Ma'am Alilia Sulen Kayabo, miyad na silam. Miyad na silam din po sa inyo. Saan ba kayo, ma'am? Sa Cagayan Silio? Alas 5:20 na, punta na ho natin mga kaibigan, yung pong mga nakalinya na ho natin mga balita. Ayun pong araw ho na Miyerkules. Enero 28, mga kapuso. Walang awang inabuso ng isang lalaki ang isang kalabaw sa bayan ng El Nido, Palawan. Napag-alaman na ang suspect ay yung pong dati rin inireklamo sa kaparehong gawain kung saan kambing naman ang naging biktima. Ayon sa El Nido Municipal Police Station, naganap ang insidente noong nakalipas na araw na Lunes at mismong may-ari ng kalabaw yung pong nagsumbong sa mga otoridad. Batay sa investigasyon, naabutan pa umano ng dalawang saksi. Si alias JR na gumagawa ng kahalayan sa hayop. May ginamit pa umanong bato. Yung pong suspect para patungan upang maabot ang bandang likuran ng kalabaw na nooy nakatali pa sa puno. Nang mapansin ang suspect na may nakakita sa kanya, agad itong kumaripas ng takbo. Nang hubot-hubada sa pagmamadali, naiwanan pa ng suspect sa lugar yung kanyang shorts, kulay asul na brief, tsinelas at cellphone. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Pagdating kasi nung nagharap sa kalabaw ay agad siyang nakatakbo, pero siya po talagang naabutan. Nakita po ng dalawa at ang naibigyan na lang yung kanya mga naiwan ng mga gagamitan doon po sa sinasabing kalabaw na kanya pong itinali at talagang ginawa niya na para na hindi po makapalag yung kalabaw sa kanya. Agad tayo nag-follow up, pinuntahan natin yung inuwian ng taong yan, si JR. Pero sabi po ng kanyang pinsan, siya po ay kumpirmado ng nakaalis at siya po ay nasa barangay Kanipaan, Rizal, Palawan na po. Nasa Rizal, Palawan na siya. Matindi rin yung kanyang diskarte, ano? Ang bira sa pagmamadali, naiwanan pa yung brief. At saka yung kanyang short pants. Pambira, no? Kinumpirma naman ni Major Timbangkayan ang naturang suspect sa pangahalay sa kalabaw. Ay siya rin po suspect na gumawa rin ng kahalayan sa kambing. At nakakabahala naman ang insidente dahil kung nagagawa nito sa hayop, hindi malayo na magawa rin niya ito sa tao. Samantala tumanggi naman ang may-ari ng kalabaw. Tumanggi ng may-ari ng kalabaw na magsampa ng kaso laban sa suspect. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Kumpirmado yung suspect po doon sa kambing na nambembang or nakialam, siya din po ang bumimbang doon sa kalabaw. At ito po sinasabi natin, ito po hindi na maganda dahil nga po mukhang kakaiba at nakakatawa, pero mukhang delikado kapag ka sa tao po ginawa kay June. Yung kinausap po natin, medyo sabi naman ng may-ari ay hayaan na lang. Although parang yung kalabaw ay parang nalungkot baka na-trauma. Wala nang balak na reklamo yung may-ari. Kawawa naman yung kalabaw, naging biktima na walang kaalam-alam. Ano kaya may pahalik-halik din? Yung pong suspect na 17 anyos, ano ho? Nandyan ho sa bayan po ng Rizal. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ang tinig ni Police Major Starsky Timbangkaya, yung pong hepe ng El Nido Municipal Police Station. Baka target na, baka sunod buhaya na. Talagang kung yun yung mangyari. Aywan ko lang.
Alas 5:24 na. Magtatapos na ho sa Enero 31 ng taong kasalukuyan yung 13 buwan na cruise season ng panguhuli ng isdang galunggong sa lalawigan ng Palawan, kung saan nasa halos 11 taon na simula nang ipatupad ang cruise season noong 2015. Ayon kay BIFAR Regional Director Roberto Abrera, sa loob ng 10 taon ng pagpapatupad ng cruise season, masayang ibinabalita nito na nagkaroon ng improvement sa health ng galunggong. Ani Abrera, masasabi ngang nagkaroon noon ng overfishing. Kung hindi umano ginawa yung ban sa panghuli ng galunggong, baka hindi na ito naagapan pa. Sa loob ng 10 taon, masaya tayong ibalita po na talaga pong nag-i-improve na yung health ng ating galunggong fishery sa Northern Palawan. Pwede natin sabihin na parang talaga pong may such thing as overfishing na. So kung hindi natin ginawa, parang baka may mga sinasabi tayong irreversible trend, yung talagang matagal bago. Pero at least naagapan natin. Samantala, inaasahan na rin umano ang pagmura sa presyo ng galunggong sa mga susunod na buwan dahil sa pag-alis na ng ban. Normal ayon kay Direktor Abrera na kapag cruise season ay nagkakaroon ng kakulangan dahil nagkakasabay-sabay din ito sa cruise season ng tamban sa ibang parte ng bansa. Ang ginagawa mano nila sa BIFAR ay sa panahon ng fishing ban ay doon naman nila inilalabas yung pong produce sa aquaculture, mga kapuso. At siguro ngayon nga pag mga March, April, pagpunta natin ng may mga bandang Quezon, Rizal, nandoon na naman yung ating mga galunggong, mga 20 pesos, 30 pesos na naman ang kilo dahil resulta na po ito ng ating conservation measure na ginawa. Normal lang po talaga pag nag-close season tayo ay yung supply ay may kakulangan. Nakakasabay-sabay din ito ng close season natin sa Tamban, sa Zamboanga, doon sa Visayan Sea at sa Magtabao Gulf. Kaya talagang may epekto po lalo sa Metro Manila market. Pero ang strategy pong ginagawa ng BIFAR ng DA, doon namin po pinapalabas yung ating mga aquaculture produce, yung mga tilapia, bangus, pinaplan natin ang market at kung talagang may kakulangan pa, yun nga po, nagre-resort tayo sa nag-i-import pa rin ng pakonti-konti. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan ang tinig ng ating pong sariling atin na Regional Director ng BIFAR sa Mimaropa, Direktor Bert Abrera, sa naging panayam ng Super Radio. Samantala, punta na ko natin ang ating pong sports update. Si Super June Vicer Bantacudo para po sa ating pong sports update. Magandang umaga kay Ma'am Jen Estrera. Good morning, Ma'am Jen Estrera. At ganoon din kay Bishop Thomas Jasper Candone. Sabi ni Bishop, good morning. Pa-shoutout po sa lahat ng mga religious volunteer workers natin dyan sa Iwahig Prison and Penal Farm. Ganoon din po sa mga kawani ng Bureau of Corrections. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat, Super Odell. God bless po sa ating lahat. God bless din po sa inyo, Bishop Thomas Jasper Candole. Magandang umaga rin po sa inyo at ganoon din sa mga taga Bureau of Correction. Lalo na doon po sa religious volunteer workers. Kay Bing Mangano, Manggano, good morning, Super Odell. Good morning po sa Felizardo family. Happy birthday. Pala sa kapatid ko kay Gerald Felizardo sa island ng Dumaran, sina Rhea Agawin, Romel Agawin, sa mister ko
ko na magampang umalis kaninang alauna ng madaling araw. Super Radio Sports Update. Sa biyahe, ingat sa trabaho mo. Mga kapuso, punta na ho natin ang ating pong sports update. Si Super June Vicer Bantaculo. Super June, pasok! Ang pinakamaraming medalya na nahakot sa katatapos na 13th ASEAN Para Games. Mayroong kabuuang 45 golds, 37 silvers at 52 bronze medals ang kanilang nakamit sa torneo na ginanap sa Thailand. Nahigitan nila ang nakamit ng bansa noong 2023 Cambodia na mayroong 34 golds, 33 silvers at 50 bronze medals. Itinuturing ni Chief of Mission Goody Custodio na ang galing ng mga atletang lumahok kaya nakahakot ng ganoong karami ang bansa. Sa nasabing torneo ay nagkampiyon ang Thailand matapos ang 11 taon kung saan mayroong 135 golds, 144 silvers at 114 bronze medals ang kanilang nakamit. At yan ating balitang sports. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Maraming salamat, Super June Vicer Bantaculo. Mga kaibigan, muling sumayin niyo ang isang pang edisyon ng ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 1. At inyo po ang tabayanan, mga kaibigan, ang mas mainit hong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Susunod na, mga kapuso. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Puerto Princesa. At sa buong lalawigan ng Palawan, para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Ayon ho sa Pag-asa, Amihan at Shareline, ang umiral na weather system sa ating pong bansa. Bantay Panahon. Ang Southern Leyte ay makakaranas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa Shareline. Bantay Panahon. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahinang mga pag-ulan ng dahil ho sa amihan. Bantay Panahon. Ang buong Visayas, Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula Hilagang Silangan hanggang sa Hilaga na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Bantay Panahon. Alas 5:48 na ho ng umaga. Samantala sa iba pang balita, sangguniang panalawigan ng Palawan, piniling sa mga pribadong ospital na ikonsidera ang pagpapaluwag ng mga dagdag bayarin ng mga pasyente. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, paso! Hinihiling ng sangguniang palalawigan sa mga pribadong ospital, partikular sa ACE Medical Center Palawan, Adventist Hospital Palawan at Palawan Medical Mission Group Multipurpose Cooperative na palakasin ang kanilang humanitarian considerations at social responsibility practices. Ayon sa may akda na si 1st District Board Member Cherapay Acosta, nais na hilingin sa nabanggit na mga institusyon na magkaroon ng reduction o waiver o reasonable adjustment sa mga penalties at iba pang charges sa mga pasyente na nagkulateral. Layunin nitong mabawasan ng dagdag pasanin lalo na ng mga indigent at mga pasyenteng walang kakayahang pinansyal. Ito man ang madalas na nilalapit ng mga mamayan sa mga politiko, ang problema sa malaking bayarin o utang sa mga ospital. Nilinaw ng bukal na suwestyon lamang ito na sana sa mga pribadong pagamutan na kahit papaano'y hindi naman ganoon kabigat ang ipataw na interes sa ilang buwan na hindi agad mabayaran. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo.
napatutuo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Ay, maganda yan yung panukalang resolusyon na yan ni board member Cherry Pie Acosta. Ano ho, para talagang kawawa yung ating pong mga kababayan na walang-wala. Ano ho? Kaya lang, dala ko nung may malalang sakit yung miyembro ng kanilang pamilya, napipilitan akong pumasok doon po sa mga pribadong ospital. Sana magkaroon din ng konsiderasyon. Ano ho? Samantala, Provincial Board inimok ang mga local government unit na lumikha ng mga batas laban sa pandaraya ng mga timbangan. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Paso! Aprobado ng Sangguniang Palalawigan ng panukalang humihimok sa mga component municipalities na mag-inak at mahigpit na ipatupad ang paglaban sa mga fraudulent livestock way practices o pandaraya sa mga timbangan. Ayon kay 3rd District Board Member Rafael Ortega Jr., ang chairman ng Committee on Agriculture, marapat na lumikha ng isang matibay na ordinansa sa mga lokal na pamahalaan para sa paggamit, paglabag o pandaraya sa mga magsasaka, hog raisers o rice farmers. Anya, ang pandaraya sa mga timbangan na ginagamit at mga hindi calibrated na timbangan ay nagdudulot ng paggalugi at nasasamantala ang mga magsasaka na may malaking epekto sa maayos na kalakalan. Ang pag-iwas sa ganitong illegal na gawain ay mahalagang proteksyon sa mga magsasaka at magpapalakas sa transparency at accountability pagdating sa agricultural markets. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:52 na ho ng umaga, mga kapuso, kayo'y patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Meron pong sunog na sumiklab sa mga bahay at tindahan sa Barangay Bagong Sikat. Ito po sa lungsod kahapon. Ilang bahay at mga tindahan ang tinupok ng apoy sa Bonifacio Road, Barangay Bagong Sikat, Puerto Princesa City, bandang alas 3:30 kahapon, Enero 27, 2026. Ayon kay Aling Jo, 56 anyos, at may-ari ng bahay na pinaniniwalang pinagmula ng sunog, kakaalis lamang umano niya ng kanilang tahanan upang sunduin ang kanyang apo sa paaralan na mangyari ang insidente. Pinala niya sa na posibleng nagmula ang sunog sa uminit na linya ng kuryente sa kalawang palapag ng kanilang bahay na may kalumaan na, lalo na kasabay nito ang mainit na panahon. Nilinaw niya rin na mga kapuso na wala siyang iniwang anumang appliances na nakasaksak bago siya umalis ng tahanan. Samantala, nagpahayag ng sama ng loob ang isa sa mga biktima ng sunog dahil mas inuna pa umano ng ilang residente ang pagkuha ng video kaysa tumulong sa pag-apuna ng apoy at pagsalba ng kanilang mga gamit. Kabilang sa mga natupok ng sunog, ang ilang sari-sari store, cake shop, barber shop at lumber shop. Ilang kagamitan na lamang ang kanilang naisalba, abang isang sasakyan naman ang tuluyang nadamay at nasunog. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Bureau of Fire Protection upang matukoy ang eksaktong pinagmula ng sunog. Gayon din ang kabuuang bilang ng mga bahay at tindahang natupok ng apoy. Alas 5:54 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan,
Balikan ko natin si Super June Vicer Bantaculo. Ito po ang Provincial Social Welfare and Development Office. Nagsagawa ng validation at assessment activity para sa mga persons with disabilities sa bayan po ng Rizal. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan. Assessment activity. Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Nagsagawa ng validation at assessment activity para sa mga persons with disabilities ang Provincial Social Welfare and Development Office sa 7 barangay ng munisipyo ng Rizal. Ang mga barangay na sumailalim sa naturang aktibidad ay kinabibilangan ng Iraan, Bunog, Kampong Ulay, Candawaga, Ransang, Panalingaan at Kulasyan. Layunin nito na matukoy ang mga karapat-dapat na benepisyaryo ng assistance sa ilalim ng Provincial Educational Assistance for Children and Youth with Disabilities o Learners with Disabilities at Livelihood Support Program para sa mga PWDs. Ayon sa PSWDO, ang target beneficiaries ng PWD Educational Assistance ay mula sa mga indigent families, aktibong miyembro ng kanilang barangay PWD organizations at hindi tumatanggap ng iba pang scholarship, educational assistance at cash assistance mula sa ibang organisasyon at hindi rin kabilang sa poor fees beneficiaries. Sa ilalim naman ng PWD Livelihood Support Program, ang prioridad na benepisyaryo ay mula sa indigent family at mga PWDs na abused, abandoned, neglected, bedridden at may maintenance medicine. Bukod dito, ang mapipiling additional beneficiaries ng programa ay kailangang aktibong miyembro ng Barangay PWD Federations. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Super Radio Local News. Alas 5:57 na ho ng umaga. Mga kapuso, kayo'y patuloy pa rin pong nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Samantala sa iba pang balita, mahabang serbisyo ng kuryente sa ilang islang barangay ng Northern Palawan. Patuloy na hong ipinatutupad ng National Power Corporation. Patuloy na ipinatutupad ng National Power Corporation o NAPOCOR ang mahabang serbisyo ng kuryente sa gabi sa ilang islang barangay sa norte ng Palawan. Ito ay sa pamagitan ng kahilingan ni First District Representative Rosalie Salvami ng unang distrito ng Palawan. Inaksyonan ng National Power Corporation na mabigyan ng mahabang oras na serbisyo ng kuryente ang ilang islang barangay sa norte ng lalawigan na kung saan nagkaroon na ng 24 oras na serbisyo ng kuryente sa Barangay Kasyan, Taytay, Palawan. Simula pa noong buwan ng Disyembre na nakalipas na taon. Bukod sa nabanggit na lugar, nagkaroon na rin ng 16 oras na serbisyo ng kuryente sa Barangay Kalandagan sa bayan ng Araceli at Barangay Nangalaw sa bayan ng Linapakan. Ang proyektong ito ay bahagi pa rin ng programa ng pamahalaan na mapailawan at mabigyan ng maayos na serbisyo ng kuryente maging iyong mga islang barangay o liblib na lugar sa ating lalawigan. Alas 5:58 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala sa iba pang balita, nakadeploy na ang DSWD Mimaropa Incident Management Team sa bayan ng Coron, Palawan bilang bahagi ng kanilang operational readiness para sa isasagawang 44th Asian Capital Market Forum na nagsimula na ho nagsipagdatingan ng mga kalahok na bansa simula kahapon. Sa deployment ng IMT ang nakatalaga sa mga critical points upang agad na tumugon sa anumang emergency, mag-monitor ng sitwasyon at magbigay ng suporta sa mga residente at kalahok sa naturang aktibidad. Ang team ay handa sa rapid response, incident reporting at coordination sa iba pang ahensya. Tinitiyak naman ng ahensya mabilis na organisadong pagtugon sa anumang sitwasyon. Ang presensya ng IMT ay nagpapatibay rin ng tuloy-tuloy na suporta at monitoring sa lahat ng operational areas
na nagtitiyak na bawat aktibidad at logistic requirements sa 44th Asian Capital Market Forum ay maayos na nasusubaybayan at naisa sa katuparan bilang bahagi ng kabuoang misyon ng DSWD Mimaropa sa pagtiyak ng maayos at ligtas na kaganapan. Bioflu na! Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Alas 6:08 na ho ng umaga mga kapuso. Balikan ko natin ang iba pa sa ating pong mga karagdagang mga balita. Sa naging panayam ng Super Radio kay Foreman Jamie Lupega, yung pong mga trabahante mga kapuso dyan po sa bayan ng Ilido na tinanggal sa kanilang trabaho. Lumapit naman ito sa Super Radio pang humingi ng tulong matapos silang biglaang tanggalin sa kanilang trabaho. Kasamang 81 mga kasamahan nito dahil sa aligasyon na nasablay daw ho ang kanilang ginagawang istruktura. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Ano po kasi sir, bigla na lang kami tinanggal. Yung mga tao ko, bigla na lang po kasi tinanggal. Ang sabi ni yung mismo may-ari, si Sir Rafi, na i-out yung tao ko. Ang dahilan po nila is ang structural daw po ay sablay. Pero ang nanggagaling pong instruction sa mga tao, nanggagaling po lahat kay Engineer Bon. Okay. So sa makatuwid, ano lang po, sumusunod lang po ang mga leadman ko kung ano yung utos ni engineer. Oho. Okay. Opo. Isa-isahin natin. Tinanggal po kayo, Foreman. Kasama yung nasa 81 na mga tauhan po ninyo? Tama ba? Opo. Skilled laborer, opo. Skilled lahat po. laborer. Electrician, plumber, Oho. carpentry, Okay. mason, labor. Kayo ay empleyado ng ano pong construction, sir? RNG. Mga kaibigan ng pong napakinggan ay si Foreman Jamie Lupega sa naging panayam ng Super Radio. Hindi niya rin naman masabi kung ano ang tunay na dahilan kung bakit sila tinanggal at sinabihan na lang siya na aalisin ang tao niya kung saan may mga dumating na mga Meksikano na consultant engineer at base sa pag-uusap nito at ng may-ari ay may problema man ang structural pero dahilan niya lahat ng utos ay nagagaling naman sa kanilang engineer pero lumalabas na sila ang may kasalanan. Hindi ko basta na lang sabi, i-out daw yung tao ko. Yun lang ang kasi meron silang mga Meksikano na dumating at consultant engineer. Okay. Ngayon, nag-uusap sila, may problema sa structural. Ang katuwiran ko naman dyan, kasi sa umaga lang ako doon sa site. Tapos, si engineer na ang nag-utos instruction sa tao kung ano yung gagawin. Lahat sa kanya nang gagaling. So, sa makatuwid, parang ang sinisisi ng may-ari, ng foreigner na si Rafi, yung mga tao ko at saka ako. Lahat ng instruction nang gagaling sa engineer. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Bioflu. 2 or more symptoms, baka flu na yan. I-Bioflu na! Alas 6:12 na ho ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo mga kapuso sa ating pong mga balita. Dito pa rin sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Halos lahat ng tauhan niya ay residente ng Palawan, pero galing sa iba't ibang munisipyo at wala pa man silang natatanggap na bayad
Wala nang tanggalin sila kahapon habang yung iba na may pondo pang hindi na ibibigay, mga kapuso. Superadyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Hindi naman po halos lahat taga rito sa Palawan, pero iba-ibang lugar. Meron nasa Sur, meron nasa Nara, meron sa Burlan, meron sa Puerto, Rojas, Taytay. Ibig sabihin, buong Palawan kami, pero Ayun. wala sa Maynila. So yung pinupunto ninyo, kung may problema man doon sa structural pagkakagawa, dapat hindi kayo yung sisihin. Kasi tama nga naman, sumusunod lang kayo doon sa plano na iniimplementa ng engineer ninyo. Tama ba yun, sir? Opo. Opo. Oo. So ngayon ay kailan kayo sinimulang tanggalin? Kahapon po. Opo. Kahapon, pero nabayaran pa rin naman kayo. Wala pa po. Tapos, meron pang araw kami kukunin nung kahapon niya na tinabaho. Tapos yung iba rito, merong pondo na hindi pa naibibigay. Sa kaugnay na balita, bigla naman ang pagtanggal sa kanila at ang gusto nila mangyari ay huwag mo na silang tanggalin dahil ang iba ay umaasa na may trabaho pa at yung pera ay naipadala na nila sa kanilang pamilya. Kaya nung gagastusin ang bang ito sa baraks at pamasahe kung tanggal na sila sa trabaho. Biglaan po. Ang gusto po sana namin mangyari, hindi kami tanggalin yung agad-agad. Kasi yung iba, sir, nung sumahod ng Sabado na ipadala na sa pamilya. Oo. Ngayon, siyempre, umaasa kami na may trabaho isang buong linggo. Ngayon, biglang tinanggal. Paano naman po yung unang-una, pang gastos nila sa barak? Pamasahe, kung tatanggalin talaga, pamasahe. Pauwi sa kanyang pamilya, wala na rin mga pera yung iba. 15 minuto na, mga kapuso, makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Wala naman umanong problema sa sahod at wala din kinakaltas, pero ang problema ay yung pong biglang pagtanggal at hindi rin sila pinaglaban ng kanilang project engineer, kaya nagagalit sila, mga kapuso. Superadyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Wala naman po. Wala rin Okay kami. na yan. Hindi. Wala rin po siyang SS. Wala naman. Okay. Okay naman kami sa sahod. Ang problema, Oo. yun lang pong biglang tinanggal. Kawawa ang tao. O, yung project engineer ninyo, hindi man lang ba kayo pinaglaban? Hindi nga, inaano ko yung suporta niya kahapon, wala man lang. Ang inaano pa, kalma lang raw, floating. Ang mga tao, nagagalit na, bakit floating? Kaming pamilya namin, kung mag-aantay kami, tapos ang sinasabi kasi nila, floating lang raw muna ang tao. Ano yung tatambay sa barak? At ano yung pangkain nila, tsaka umaasa ang pamilya na meron trabaho rito sa inyo. Mga kaibigan ng inipog, napakinggan na tinig ni Ginoong Jamie Lopega, yung pong foreman ng R&J Hospitality Corporation. Samantala, mga kaibigan, sa naging panayam naman ang Super Radio kay Vice Mayor Joel Rosento ng El Nido, Palawan, ang Natura Resort na ginagawa nila Ginoong Lopega ay hindi umano dumaan sa Sangguniang Bayan at walang endorsement ang building. Bakit ito naipatayo? Dahil kung meron, dapat alam nila. Kaya gagawa sila ng aksyon para matulungan ang mga naturang mga tinanggal na umaabot sa 81 mga empleyado sa isang construction site, mga kapuso. Actually po, ganito po yung kasama Jun. Opo. Actually, di pa yung nadaan sa Sangguniang endorsement. Opo. Yung kanyang building. Ba't siya kasi So walang endorsement sa Sangguniang Bayan yan? Actually, kung mayroong endorsement po, at least dapat alam namin dito sa council. Oo, kaya ngayon, tatanong din ako sa engineering, kung mayroon din silang pandon, binigay na building permit, ba't nagko-construct na ito? Opo. Na wala pa kami kan.
Ngayon, gagastapin ko si Peso Manager para alamin ko sa kanya kung ano na po ang sitwasyon para matulungan namin yung mga tao. Mga kaibigan, ng inyo pong napakinggan ang tinig ng Vice Alcalde ng Bayan po ng El Nido, Vice Mayor Joel Rosento, na naging panayam ng Super Radio. Sana matulungan ho natin dahil kahapon hindi raw ho nakapunta yung grupo doon po sa tanggapan ni Vice Mayor Rosento. At pinatawag na sila ng municipal peso. At ngayon umaga sila naka-schedule na makipagkita ho sa Vice Alcalde. Sana ho matulungan ho ito 81 na mga kababayan ho natin na tinanggal sa ginagawang resort dyan po sa El Nido, Palawan. Dumating lang daw yung mga consultant na mga Mexicanong engineer. Winalis na lahat. Yung po mga empleyadong Pilipino. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita sa naging panayam ng National Electrification Administrator Antonio Almeda, naniniwala siyang marami silang nagawang bagay na dapat gawin upang maging aware ang Palawan Electric Cooperative. At masasabi niya tungkol sa eleksyon dahil maganda nangyayari sa Paleco at wala munang mangyayaring eleksyon, pero sa kabila nito pagdating sa improvement ng operasyon ay achievement AAA category status at ang nakakabahala ay 75% lang yung pong may kuryente at 25% ang wala pang kuryente. Superadio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. I believe we made aware of so many things of what is happening with Paleco. And gaya nga ng sinabi ko kahapon, nung tinanong ako about tinanong ako ng media about election, sabi ko ay wala muna akong planong magpa-eleksyon because maganda ang nangyayari sa Paleco. But despite sa improvement of its operations and the achievement of a AAA category status in the NEA KPIs. Wow. Alam mo, ang isang nakakabagabag information that I get is, alam mo ba ang electrification rate ng Palawan is only at 75%? So meaning to say, 25% ng Palaweños ay wala pa rin kuryente. Bah, nasa AAA category status. Pero ang electrification rate ng Palawan nasa 75% lang. Ibig sabihin yung 25% wala pa akong kuryente. Kasama na ho dyan mga kapuso, mga kababayan ko natin sa Tinitian. Ganun din dyan po sa Barangay San Miguel, Barangay Hulo, sa bayan po ng Rojas. At dapat sana nagawa na ho ng Paleco. Isa sa mga dahilan kaya nagdesisyon siya na wala ng eleksyon sa Paleco dahil gusto niya ipagpatuloy yung pong existing task force at naging madamdamin naman siya habang nagpapaliwanag dahil sa impormasyong natanggap niya na 75% lang ng mga Palaweño may kuryente at isang taong pininding at hindi na implement ang proyekto para magkakuryente ang lahat, mga kapuso. Isa sa mga dahilan kung bakit ako nagdesisyon na wala munang pa-eleksyon as requested also by the Sangguniang Panlalawigan, that I received a letter, a resolution from Sangguniang Panlalawigan urging NEA to continue first the existence of the task force.
Alam mo kahapon, Junfred, Opo. when I was discussing this matter to all of you yesterday, I was a bit driven by emotions because dun sa nalaman kong 75% ang baba, no? Ang baba niyan. And not to mention the fact that ang kunento ko nga, case in point, nagbigay kami ng 100 million plus na subsidy rito. Isang taong hindi in-implement. Pinending ng mga directors for some reasons na sila lang ang nakakaalam. No? Okay. And now that I am made aware that 75% of the Palaweños do not have alarming situation to. Alarming situation. Mga kaibigan, na pong napakinggan si NEA Administrator Antonio Almeda. Ulit tumpakin niyo po mga orasan ng tamang oras sa Pilipinas, alas 6:23 na ho ng umaga. Kaya ang gagawin naman ng NEA, kanilang makakayaw pang maabot lahat at magkakuryente. Dahil paano mga walang kuryente, lalo na yung mga nasa bundok kung saan magbibigay sila ng solar power with battery sa mga piling pampublikong eskwelahan sa lalawigan. Superadio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. NEA, for that matter, will really try its best. NEA, for that matter, will really try its best. Abutin itong mga Kasulok-sulukan. taong walang access sa electricity. Opo. Alam mo, yung mga Palaweños dito sa Puerto Princesa, marami silang maybe pwedeng i-comment. Pero paano naman yung mga taong walang kuryente sa bundok? No? Not to mention, wala rin kuryente na I can send you maybe a list, no? Kung sino-sino itong mga public schools na to na lalagyan namin ng solar power with battery. And we are giving our full support to Palawan, to the province of Palawan, to increase electrification and to make electricity accessible to those that do not have electricity yet in the mountain. Kung pag-usapan naman mga kapuso, ang Palawan, ang Puerto Princesa, isang highly urbanized city, pero hindi napapansin ang mga tao sa bundok, kaya ito ang mandato ng NEA para magawa ito at ayon naman sa direktiba ng Pangulo. Base sa kanyang suna noong 2023 na gusto niyang maging 100% ang electrification sa taong 2028. Kaya ang issue sa Palawan ay alarming. Kaya gagawa nila ng paraan upang maiayos ito, mga kapuso. Alam mo, you talk of Palawan, Puerto Princesa, highly urbanized. Pero hindi natin napapansin yung mga tao sa bundok. Correct. No? That is the mandate of NEA to achieve. Alam mo, ang ating presidente ay nagbigay ng direktiba, SONA niya ng 2023, that he wanted to achieve 100% electrification by the year 2028. And with this kind of situation sa Palawan, medyo alarming to. So we have to do things and ways para ma-increase ang electrification rate dito sa Palawan. Alas 6:26 na ho ng umaga, mga kapusang inyong pong napakinggan na ay ang NEA Administrator Antonio Almeda sa naging panayam ng Superadio. Mantakin nyo, 100,000,000 piso pala yung pinadala sa Paleco para maipatupad yung pong dapat ipatupad na magkakuryente. Yung ating pong iba't ibang lugar sa Palawan. Pero pininding daw ho. Baka kasama yung lugar na binabanggit ko kanina, yung Tinitian, yung Hulo, yung San Miguel, yan po sa Rojas. Ay matagal na hong walang kuryente yan, pero nasa gilid lang ho ng ating po National Highway.
Sana sa programa ho ngayon, mapansin na ho ng NEA yung pong mga kawawa ho nating mga kababayan ho sa lugar na yan. Punta muna natin ang Pag-asa Puerto Princesa. Maki-update muna ho tayo sa lagay ho ng ating pong panahon. Punta po natin sino ba yung nasa Pag-asa. Magandang umaga po. Pasok! Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na sa ating mga tagapakinig. Mayroon, bali, Northeast monsoon lang po ang nakakapekto sa atin. Mostly dito sa bali, wala po tayong nakikita ng sama ng panahon. Maging sa satellite image din po, Northeast monsoon lang po ang umiiral sa ating bansa. So, kanina, naglolo ko yung computer namin. Sige lang po, Sir Edgar. Talagang minsan ganyan yung ating komunikasyon. Sige po, go ahead po. Wala po tayong nakikitang ano tawag nito. So magiging maganda ang panahon natin. In 2 weeks po. Base po sa weather, so sa amin pong tropical cyclone threat monitoring po. So wala pa rin hutang binabantayan, sir? Mga advisories, wala pong thunderstorm advisories, wala rin pong mga rainfall advisory at so within, ang mangyayari lang po ay yung mga isolated rains po. At dito po sa atin sa Palawan ay maging partly cloudy lang po tayo. With isolated rains lang po. At ang ating pong karagatan sa coastal waters po ay magiging rough to moderate to rough seas lang po tayo. So, yun lang po. At Cynthia Richards po nag-uunat mula dito sa Puerto Princesa po. Pag-asa station. Salamat po. Si Sir Ed Gutierrez ng Pag-asa Puerto Princesa. Maraming salamat, sir. At ganun din sa inyo po mga kasamahan. At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayon pong araw ng Miyerkules, Enero 28, 2026. Kami ang inyong sandigan ng katotohanan. Ako po ang inyong kapuso, Super Rodel Guzman. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, buong puso kami para sa Pilipino. Maraming salamat ho sa inyo pong pakikinig. Ito ang Super Balita sa Umaga numero 2. Labanan ng fake news, dapat totoo.